Una siyang na-attract sa ugali ni Gab bago niya na-appreciate ang pisikal nitong katangian. Gwapo din ito pero tipong probinsyano ang dating at talagang binatang Filipino. Tall, dark and handsome ang dating nito. Simula noong nalaman niya na may girlfriend na si Gab ay inalis na niya sa bokabularyo niya ang pakikipagrelasyon o kahit ang magmahal. Naibuhos niya ang panahon sa pag-aaral at trabaho sa kumpanya nila. Marami nanliligaw sa kanya pero wala siyang pinagbigyan. But marrying a man like Tristan was not a big deal for her before. She never thinks about consequences and complications after marriage. But while time passed, she noticed something weird in Tristan's behavior. Hindi niya maiwasang magduda minsan kay Tristan. Palagi niyang nililingon ang first impression niya rito at ang mga katangiang nadiskubre niya rito sa mga naunang pagkakataon na nagkaharap sila bago ang kasal. She didn't mind the 3 months of his vacation in California was enough to change his behavior. She really felt something different, especially in his presence. Biyernes ng hapon ay naabutan ni Sabrina si Tristan sa kanyang opisina. Kararating lang niya mula sa dinaluhan niyang meeting kasama ang mga distributors nila. Nakahiga sa sofa si Tristan habang nanonood ng telebisyon. Nakataas pa ang mga paa at may pinapapak na grapes. Naunahan pa siya nitong kumain sa pinabili niyang grapes. Ibinagsak niya sa sofang katapat nito ang kanyang shoulder bag. Pagkuha ay umupo siya at kumuha ng grapes. Ang tagal namang matapos ng meeting niyo, sabi nito habang ang mga mata ay nakatutok sa pinapanood nitong sports. Bumisita pa kasi ako sa pabrika. Aniya. Na-finalize na pala ang design packaging ng bagong brand and ng smoke ham ng collaboration ng business natin. Naisuggest ng marketing manager ko na mas mapapalakas ang hatak ng bagong produkto kung maglalabas tayo ng TV commercial para sa product. Pumayag na ako. Approval mo na lang ang kailangan. After ng approval mo, sisimulan na namin ang pag-hire ng model para masimulan na ang taping. Sabi nito. Masyadong magastos, komento niya. Of course, we need to drop money for this project. Alalahanin mo, papasok na ng Christmas season kaya magandang pagkakataon nito para makahatak ng malakas na market ang produkto. May naisip na akong paraan para hindi masyadong magastos. Ako mag-iisip ng concept para sa commercial at ako na rin ang male model. Naisip ko kasi magandang concept ang married couple na first time nag-spend ng Christmas season at Ham ang star sa Noche Buena nila. Ikaw syempre ang partner ko para hindi na tayo maghanap ng model. Paliwanag nito. Hindi siya natutuwa sa ideya nito. I allow you to manage the market of the said product pero hindi mo ako mapipilit na maging commercial model. Bahala ka sa gusto mong gawin pero huwag mo akong isali sa pakulo mo. For me, since the product is not yet famous, posters and brochure were enough. Kailangan mo na kumita ang product bago tayo magpagawa ng mas malaking product endorsement. Baka mas malaki pa ang kakainin pera sa commercial kaysa sa kita ng produkto. Aniya. Takot ka kasing gumastos. Huwag ka mag-alala. Ako ang gagastos sa commercial. Anito. Bahala ka. Tumayo siya at sana'y papasok na sa banyo. Weekend ngayon, honey. Bigla'y paalala sa kanya ni Tristan. Pumanting ang tenga niya. Oo nga pala, noong nagdaang weekend ay busy si Tristan kaya hindi nito naisip ang kasunduan nila. Wala na siyang lusot. Obligadong mananatili siya sa bahay nito hanggang linggo. I know, kailangan ko munang umuwi sa bahay para kumuha ng gamit. Aniya. Okay, may gagawin ka pa ba? Aalis na tayo mamaya. Papahingayin ko muna ang kotse mo at ako muna ang driver mo para makapagpahinga ka naman sa pagmamaneho. Ikaw ang bahala. Pumasok na siya sa banyo. Mas malaki ang bahay ni Tristan kumpara sa bahay ni Sabrina. Hindi siya pumasok sa loob ng bahay nito noong sumama siya rito para kumuha ng gamit. Namangha siya. May 1 hektarya ang lawak ng lupaing kinatitirikan ng bahay nito. Tama ito, mayroon itong private resort.
Sa tabi ng two-story modern design nitong bahay ay mayroong Olympic swimming pool na mayroong native cottages sa paligid. May minibar din sa tabi ng pool area at sports hub. May sarili itong bilyaran, basketball court at tennis court. Maayos na naka-landscape ang hardin sa paligid ng swimming pool. Sa malawak nitong garahe ay nakaparada ang sports car nitong itim at isang Toyota Vios na kulay pula. Sinalubong sila ni Mang Ben, ang caretaker ni Tristan na nakatira sa kabilang lupain. Umuuwi ang Ginoo kapag tapos ng duty nito. Sa tuwing Sabado at Linggo ay day off nito. Hindi pa ito umuuwi dahil malamang hinihintay ang lingguhang sahod nito na ibibigay ni Tristan. Nauna na sa kabahayan sa Sabrina habang si Tristan ay kausap pa si Mang Ben. Namangha siya sa lawak ng espasyo sa lobby at napakataas ng kisame. Natatanaw mula roon ang second floor na mararating sa pamamagitan ng spiral na hagdan. Napansin niya mga antique furniture sa lobby. Mag-iyan nagsasalbing sala set ay yari sa matibay na kahoy na nilagyan lang ng foam sa upuan at sandalan. Lumapit siya sa malaking estante katabi ng piano. Panay mga magagarang vase ang nakalagay sa estante na maraming division. Sa lamesang katabi ng piano sa kaliwa ay may mga nakapatong na naka-frame na mga litrato. Una niyang tinignan ang family picture ng pamilya ni Tristan. Naroon ito katabi ang kakambal. Tansya niya ay nasa 12 o 14 anyos ang mga ito sa litrato. Kasunod niyang tinignan ay ang litrato ni Tristan kasama ang kakambal nito. Maaaring bago lang ang litrato dahil pareho ang anyo ni Tristan sa kasalukuyan at sa litrato. Ang kakambal nito ay medyo mahaba lang ang buhok. Napansin niya na may kaibahan sa size ng katawan ang dalawa. Hindi tuloy siya sigurado kung saan doon sa Tristan. Ang isa'y medyo payat. Ganoon ang itsura ni Tristan noong una silang magkita. Parehong ngumiti ang dalawa at kahit saang anggulo tingnan ay magkamukhang magkamukha ang mga ito. Ang nasa gawing kaliwa na iniisip niyang si Troy ay mas payat lang tingnan. Tiningnan din niya ang ibang solo picture ng kambal. Doon na siya nalito kung sino ang nasa solo picture na nakasuot ng black suit at mukhang bago lang ang litrato. Kumislot siya nang may kamay na pumisil sa bewang niya. Binitawan niya ang litrato saka siya humarap kay Tristan. "Are you hungry?" Tanong nito. "Of course." Mabilis niyang sagot. "We should cook first. Let's go to my kitchen." Anito, saka siya iginiya papasok sa maluwag nitong kusina. Di kuryente lahat ng gamit ni Tristan sa kusina maging ang kalan. Naglabas ito ng chicken legs, saka ibinabad sa tubig. Naglabas din ito ng carrots at bell pepper. "Ano lulutuin natin?" Tanong niya. "Sweet and sour chicken. I'll help you to learn how to cook some basic recipes. May nakausap na akong chef na magtuturo sa iyong magluto bukas. Huwag kang mag-alala. Umaga lang ang schedule ng cooking class mo." Sabi nito. Bumuntong hininga siya. Hindi niya ito kinontra. Siya na lamang ang nagsaing sa rice cooker. Nang matunaw ang yelo sa karne ay hiniwa pa ni Tristan sa gitna ang hita ng manok at pinapanood niya ito. "Kailangan muna natin gumawa ng buttered chicken bago ito budbura ng sweet and sour sauce. Madali lang naman ito. I-marinate ang karne sa lemon and season with garlic, salt, and pepper. Then, mix flour, egg, salt, and pepper to taste, but a small amount." Turo nito. Inihalo nito ang marinated chicken meat sa ginawa nitong butter. Pagkuha ay nagpainit ito ng maraming mantika sa malalim na kawali. "Kailangan ba maraming mantika?" Curious na tanong niya. "Yap, kailangan deep fry. Kapag kaunti kasi ang mantika ay i-absorb ng meat ang oil at hindi magiging maganda ang pagkaluto. Magiging oily at hindi perfect ang itsura o crispy. Kailangan painitin muna ang mantika. Then pahinaan ng kaunti ang apoy o init ng kalan para hindi masunog ang butter. Nang mainit ng mantika ay isa-isa na nitong inihulog ang buttered chicken meat. Umatras siya nang mag-ingi na ang mantika. Takot talaga siya sa tumatalsik na mantika. Kapag golden brown na ang karne,
Pwede nang hanguin at patiktikin muna ang mantika, sabi ni Tristan. Natatakam na siya sa amoy ng nalutong buttered chicken. Hindi siya makalapit kay Tristan sa takot na matalsikan ng mantika. Hanga na talaga siya rito. Paano ka natutong magluto? Hindi, natimping tanong niya rito. Since namatay ang parents ko, naging independent na ako. Natuto kong magluto para sa sarili ko lalo na noong nasa California ako at nag-aaral. Tugon nito. Nagtataka siya. Ang alam niya ay may personal cook si Lola Marcela na nagluluto para dito at sa apo nito. Tinuruan ka ba ng cook niyo na magluto? Aniya. Sandaling natigilan si Tristan. Yes. Balisang sagot nito. Nakontento siya sa sagot nito. Nang maluto ang karne ay isunod naman ni Tristan ang sauce. Pinaghalo nito ang pineapple juice at tomato sauce saka niluto. Hiniwa nito na mayroong design na bulaklak ang carrots at hiniwa ng patatsulok ang green bell pepper saka inihalo sa sauce. Naglagay din ito ng sibuyas at pineapple tidbits at kaunting asukal sa sauce. Saktong naluto ang kanin ay luto na rin ang ulam. Inihanda na ni Sabrina ang mga kubyertos sa komedor. Talagang inayos ni Tristan ang ulam sa oval shape na serving plate. Parang professional ang nagluto dahil makulay at maganda ang presentation ng pagkain. For my lovely wife, try my menu for tonight, honey. Nakangiting sabi ni Tristan nang maihain sa lamesa ang niluto nitong sweet and sour chicken. Nauna na siyang umupo sa silya. Lumuklok naman sa katapat niyang silya sa Tristan at pinauna siyang kumuha ng pagkain. Gutom na talaga siya kaya walang imik na nilantakan kaagad niya ang pagkain kahit mainit pa. Dahan-dahan lang, baka mapaso ang dila mo. Saway nito sa kanya. Gutom na talaga ako. Aniya. Paano na lang pala kung hindi rin ako marunong magluto? Palagi ka na lang malilipasan ng gutom. Kakain ka sa labas o kayo magtitiis sa corned beef? Anito. Sinipat niya ito. Wala namang problema yun sa akin. Sagot niya. Pero aminin mo, mas nagkakulay ang buhay mo dahil may asawa ka na. Mas gumanda na ang katawan mo kaysa noong unang ikinasal tayo. Nagkalaman ang pisngi mo. Wika nito habang pinapasadahan ng tingin ang katawan niya at mukha. Hindi niya may kakaila na malaki ang nagbago sa pang-araw-araw niyang buhay simula nang dumating sa buhay niya si Tristan. Halos lahat din ng nakakakita sa kanya na kakilala niya o maging mga staff niya sa kumpanya ay napansin na mas maganda ang katawan niya at mas naging blooming siya. May nagsabi pa na hiyang daw siya sa pag-aasawa. Pero hindi naman ata patas kung siya ay lumulusog. Si Tristan ay halatang stress at bahagyang nangangayayat. Nakadama siya ng guilt. Obvious naman kasi na si Tristan lang ang nag-e-effort sa relasyon nila. Dapat ay siya ang nag-aasikaso sa pagkain at sa pang-araw-araw nitong kailangan. Palagi itong nauunang magising sa kanya tuwing umaga at ito ang naghahanda ng almusal nila. Iginiit niya na mas marami naman siyang trabaho sa kumpanya kaysa kay Tristan na hindi binubuhos lahat ng panahon sa trabaho. Ipinagkakatiwala nito sa staff nito ang ibang responsibilidad. May panahon pa itong tumulong sa pag-aalaga sa mga hayop sa rancho at naaasikaso sa kanya. Mas workaholic siya kaysa rito. Kapag wala siya sa opisina niya at nasa bahay lang ay para siyang magkakasakit. Noong hindi pa siya kasal kay Tristan ay madalas doon na siya natutulog sa opisina niya at kahit Sabado ay nagtatrabaho siya. Sa tuwing Linggo naman ay naglalaan siya ng oras para sa parents niya at mga kaibigan. Madalas din siyang nagsisimba. Pero since ikinasal na siya ay napipilitan siyang magstay sa bahay niya at bigyan ng panahon si Tristan na makasama siya. Nagiging malaya lang siya sa gusto niya kapag busy ang lalaki. Bagamat hindi siya nito inuobligan na pagsilbihan ito, kahit papaano ay pinapakasamahan niya ito at pinagbibigyan sa simpleng kagustuhan nito. Mag-night swimming tayo, hon? Wala namang trabaho bukas kaya okay lang kung magstay tayo overnight sa resort.
Maya-maya ay sabi ni Tristan. Naging uneasy si Sabrina. Gusto sana niyang magbabad sa social media at makipagtsikahan sa mga kaibigan niya. Bukas na lang ng gabi, gusto ko matulog ng maaga ngayon, sabi niya. Okay, sabi lang ni Tristan. Nagpatuloy na ito sa pagsubo. Naghari ang katahimikan. Pagkway naisip na naman niya ang minsang pagkalito niya sa mga litrato ni Tristan at ng kakambal nito. Naisip din niya kung sino sa kambal ang mahilig sa music. Mayroon kasing piano sa lobby. Sa'yo ba talaga itong bahay? Hindi natiis na tanong niya sa kanyang asawa. Yes, pero noong nandito pa ang kakambal ko, kaming dalawa ang nakatira dito. Sagot nito. Napansin ko ang piano. Ikaw ba ang gumagamit noon? Do you have talent in music? Usisa niya. Natigilan si Tristan. Mataman itong tumitig sa kanya. Sa kapatid ko ang piano. I love music but I don't have the talent to use musical instruments. Sagot nito pagkuhan. So, si Troy ang talented? Of course, he's active in sports and modeling. Nalito ko sa inyo sa litrato niyo na magkasama. Saan ka roon? Casual na sabi niya. Napansin niya ang pagkabalisa ni Tristan. Hindi mo ba ma-recognize kung saan? Just look at me and compare to the picture. Sagot nito, matabang ang ngiti. Kasi hindi ka ganyan kakisig nung una tayo nagkita, kaya naisip ko baka ikaw yung medyo payat sa litrato. Nalilitong sabi niya. Makontento ka na lang sa itsura ko ngayon. Of course, nagbabago din ang katawan. Kumain ka na nga nang makapagpahinga ka na. Sabi nito at biglang pinutol ang usapan nila. Hindi na lamang siya kumibo. Pagkatapos ng hapunan ay nauna na sa kwarto si Sabrina. Nagpaalam sa Tristan na magsuswimming muna. Habang wala pa ito ay nagbabad siya sa Facebook at nakipagtsikahan sa mga kaibigan niya. Nangako si Ina na dadalawin siya sa kanyang opisina sa susunod na linggo kapag nakapag-day off ito. Ibinalita nito na 5 buwan na itong buntis sa panganay nito. Civil engineer ang asawa ni Ina na dating kaklase ng pinsan nitong si Gab. Nagtatrabaho bilang HR assistant si Ina sa construction company na pinagtatrabahuhan ng asawa nitong si Alex. Matagal na niya itong gustong i-hire sa kumpanya nila pero ayaw nito. Ayaw daw nitong mapalayo kay Alex. Inaasahan niya na naikwento na rin ito kay Gab ang estado niya sa buhay. Pero napansin niya sa tuwing kachat niya si Gab ay puro sweet messages ang pinapasa nito sa kanya. Kinabahan siya nang makadama siya ng excitement sa tuwing magpapadala ng mensahe sa kanya si Gab. Natatakot siya na baka mabuhay muli ang pagsinta niya rito na nabigo noon. Kaagad niyang pinalitan ang status niya sa Facebook. Mula single ay inilagay niya na married. Bagay na matagal na sana niyang ginawa. Hindi na rin siya sumagot sa pinadalang sweet messages ni Gab. Nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng kwarto ay itinago niya sa ilalim ng una ng kanyang cellphone. Saka siya nagtulog-tulugan. Narinig niyang bumukas ang pinto at dagling nagsara. Naramdaman niya ang presensya ni Tristan na pumasok sa banyo. Sa kanya naisip na wala siyang kumot o comforter nang manuot sa laman niya ang lamig na ibinubuga ng aircon. Mas malapad ng isang dipa ang kama ni Tristan kaysa kama niya. Mas makapal at mataas din ito. Manipis na pulang 90s lang ang suot niya at hindi siya nagsuot ng pangilalim. Babango na sana siya upang maghanap ng kumot ngunit bumukas ang pinto sa banyo. Pumikit siyang muli habang patagilid na nakahiga, patalikod sa banyo. Narinig niya ang kaluskos na likha ni Tristan. Marahil ay nagbibihis na ito. Maya-maya ay lumundo ang kama. Nasasamyo niya ang mabangong sabon na ginamit ni Tristan sa pagliligo. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang tabi. Pumwesto ito sa kanyang harapan. Tulog ka na ba, honey? Tanong nito sa malamyos na tinig. Sorry, nakalimutan kong maglabas ng comforter.
Tinatamad na ako maghalungkat ng gamit sa aparador. Bukas na lang. Hindi kasi ako gumagamit ng kumot. Di bale, mas magandang mag-comfort ang katawan ko. Yayakapin na lang kita. Sabi nito. Sa isip niya, gusto niyang sipain si Tristan pero nang yakapin na siya nito ay napawi ang ginaw na nararamdaman niya. Naramdaman niyang mainit nitong mga labi na ginagawaran ng halik ang kanyang noo. You're such an ideal woman I'd ever known, Sabrina. You have a good quality as a person. Though you're not a marrying type, not a perfect wife, but I think you're open to adjustment and willing to explore those things out of your comfort zone. Anyway, you just need cooking skills and more active and passionate about sexual activity. If you have it all, you will make me fall for you. Pakibawasan din ang katarayan. Nakakapikon din naman minsan. Okay lang magsuplada ka pero wag namang sobra. Nakakadagdag sex appeal din kasi sa iyong pagsusuplada. Pero kapag sobra na, ang sarap mong ikadaya na at patirikin ng mga mata. Naririnig mo ba ako, honey? Mahabang sentimiento ni Tristan. Of course, I hear you. Galing-galing niyang sabihin pero nanatili siyang walang kibo at nagtulog-tulugan. Maya-maya hinalikan siya nito sa mga labi. Isa itong mapusok pero mabilis na halik. Kahit ganoon ay naramdaman niyang init mula sa halik nito na tumulay patungo sa bawat himaymay ng kanyang laman. Pumihit siyang patalikod kay Tristan habang nanatiling nakapikit. Lumingkis naman ang maskulado nitong braso at kamay sa kanyang bewang. Bumubuga ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Ginugupo na rin siya ng antok. Kinabukasan ay maagang nagising si Sabrina dahil sa lakas ng tugtog mula sa ground floor. Hindi siya makapag-inerte dahil nasa pamamahay siya ni Tristan. Bumangon na lamang siya at naligo sa banyo. Pagkatapos ay nagsuot lamang siya ng maigsing moong pants at puting sleeveless blouse. Pagdating niya sa malawak na lobby ay namataan niya si Tristan na nagko-curls up habang nakahiga sa carpeted na sahig. Nang dumaan siya sa harapan nito ay kaagad itong huminto sa pag-ehersisyo. Saka ito tumayo at pinahinaan ang volume ng music player nito. Ang aga mong nagising ah. 6:00 pa lang ng umaga. Sabi pa nito na nagpainit sa ulo niya. Sino ba naman ang hindi magigising sa lakas ng tugtog na halos marating pati ang panaginip niya? Nice wake up call ang malakas mong music. Nakakasira ng magandang panaginip. Sarkastikong sabi niya habang nakapamewang na nakaharap sa pawisan niyang asawa. Sa kabila ng kanyang inis ay nagawa niyang pasadahan ng mapagnasang tingin ng pawisang katawan na Tristan. Tanging itim na boxer ang suot nito. Sorry, nakangiting sabi nito. Sorry ka dyan. Umiirap na sabi niya. Nagawa pang tumawa ni Tristan. I think sobra-sobra na ang tulog mo. Nauna ka pang natulog sa akin tapos late kang nagising. Ganyan ba ang mabuting asawa? Dapat nauuna kang nagigising at ipinaghahanda ako ng almusal. Baliktad ata. Ako ang gumagawa ng trabaho mo. Palatak nito. Nainsulto na naman siya. Bumuntong hininga siya. Hindi ka rin naman kontento sa kaya kong gawin. Depensa niya. Hindi bale. Mamayang 8:00 ay darating si Chef Lara para turuan ka magluto. Magaling magturo si Chef Lara. Matagal na rin siyang magtuturo sa culinary school at nakapagtrabaho na siya sa isang 5-star hotel. Siya ang hinahire ni Lola sa tuwing mayroong malaking okasyon. Sabi nito pagkuhan. Nice, I'm ready. Aniya, saka siya dumiretso sa komedor. Kagad namang sumunod sa kanya si Tristan. Nagpupunas na ito ng pawis. Inalis niya ang food cover na nakatakip sa mga pagkain. Nakahain ang mga umuusok pang garlic rice. Mayroong hotdog at beef tapa, sunny side up egg at instant crab and corn soup. Hindi ako kumakain ng hotdog pero bumili ako kahapon dahil alam kong paborito mo ito. Sabi ni Tristan, pinaghila pa siya nito ng silya.
Ang totoo, hindi niya paborito ang hotdog. Gusto lang niya itong kainin dahil sa nakakatuwang itsura at lasa nito. Simula bata siya ay paborito talaga niya ang corned beef at ham. Bukod sa masarap ang hotdog, madali rin itong lutuin kaya ito ang first choice niyang kainin kapag nalipasan na siya ng gutom. Nagsuot ng puting kamiseta si Tristan, saka ito lumuklok sa katapat niyang silya. Tinusok niya ng tinidor ang isang jumbo hotdog na isa rin sa produkto ng kumpanya ni Tristan. Pagkuwan ay marahan niyang isinubo ang dulo ng hotdog. Natigilan siya nang mapansing titig na titig sa kanya si Tristan at bahagya pang nakaawang ang bibig. Pagkagat niya sa dulo ng hotdog ay lumabas ang cream cheese na palaman nito. Maagap niyang sinaid ng kanyang panlasa ang tumagas na cheese. Kumislot siya nang biglang ipaglandas ni Tristan ang isang paan nito sa makinis niyang binti paakyat sa kanyang hita. Pinandilatan niya ito ng mga mata. "I just missed something while I'm watching you eating that hotdog," sabi nito habang nagtitimpi ng gigil. "Ang green masyado ng isip mo," sabi niya sabay tadyak sa paa nitong kung saan na nakararating. "You can't blame me. I have a gorgeous and sexy wife like you. So, how can I pretend that I'm not distracted?" Nakangiting sabi nito. "You should learn how to wait." "Wait for what? Kung kailan susumpungin ka ng init?" "You should eat, honey." Nahawa na siya rito sa katatawag sa kanya na honey. Oh God, after the lunar eclipse, finally, you called me honey. Excited na sabi nito. "Sira ulo, nabigla lang ako. Kumain ka na nga lang dyan." Aniya saka nagpatuloy sa pagsubo ng hotdog. Pangiti-ngiti lang ang Hudyo at kumain na rin ito. Pagkatapos ng almusal ay inihanda na ni Sabrina ang kanyang sarili para sa kanyang cooking lesson. Namalengke na rin si Tristan para sa mga sangkap na gagamitin nila. Pagdating ni Chef Lara ay sinimulan na nila ang maiksing talakayan tungkol sa basic cooking para mapamilyar siya sa mga term na ginagamit sa pagluluto. Matapos ang maikling talakayan ay hands-on na sila sa basic cooking. They started in food preparation from vegetables and meat cutting depends on the recipe, usage of herbs and spices, and some helpful tips to cook delicious and presentable dishes. Tinuruan din siya ni Chef Lara ng mga strategy sa pagluluto para mas magustuhan ng partner niya ang bawat lulutuin niya. Kailangan daw ay mayroong passion at love. Yun ang secret ingredient na hindi basta natututunan sa isang culinary school. Mostly sa mga lalaki ay nai-inlove sa mga babaeng magaling magluto. Siyempre, kailangan din samahan ng care and love para lalo kang mahalin ng asawa mo. Malaki ang nagagawa ng babaeng passionate sa pagluluto para makabingwit ng lalaki. Of course, sino ba naman ang lalaking ayaw makatikim ng sariling luto ng kanyang asawa? Sabi ni Chef Lara habang tinuturuan siyang maghiwa ng manipis na karne ng baka. Matagal na niyang gustong matutong magluto ng beef steak na Filipino style. Kahit kasi kopyahin niyang recipe mula sa internet ay hindi pa rin niya kayang magluto na walang actual na nagtuturo sa kanya. Nang maisip niya na mahilig sa gulay sa Tristan ay nagpaturo din siya ng mga recipe ng gulay. Ang vegetable ay hindi kailangang overcook. Depende sa uri ng gulay. Mahalaga din sa gulay ang pare-parehong cutting para magandang tingnan at sabay na maluto. Para sa green veggies, slightly cook lang dapat para manatili ang freshness. Take note, mayroong mga gulay na no need to cook, like lettuce and cucumber, which is common use in salad and sandwiches. Of course, kailangan mo ring mapamilyar sa mga gulay na need na maluto ng maigi. Yung matitigas na gulay at merong ding na required na half cook. Natuto din siya sa wakas maghimay ng broccoli ng tama. Nawindang siya nang malamang pwede palang iluto ang tangkay ng broccoli.
Kailangan lang balatan para makuha ang malambot na bahagi at hihiwain. Beef steak with broccoli kasi ang menu nila para sa tanghalian. Partner ng steak ay buttered mixed vegetable katulad ng sayote, bagu beans, carrots, patatas at sweet corn. Hiniwas sa maliliit na dice ang mga ito.